Chapter 4. Maaga nagpunta si Cynthia sa Hardtune. Ang production outfit niya na nasa Makati. Hindi siya mapakali dahil patuloy ang pagsingit ni Manny sa gunita niya. He was still good looking. Ang gwapo mukha nitong bumigani sa kanya noon ay taglay pa rin ito hanggang ngayon. Sa pagkakaalam niya, isa na itong successful architect. Ngunit bakit ganoon ang ayos at pananamit nito nang magkita sila nito sa bar? She wondered kung may asawa na to. Damn! Nampastuli niya ang mesa sa inis sa sarili. Saglit siyang pumikit upang kahit na konting sandali ay maglaho ito sa kanyang isip. Nang mahamig niya ang sarili, binuhusan niya ang maghapon sa pagtatrabaho. Nang matapos siyang lahat ng dapat niyang gawin sa opisina, umuwi na siya sa bahay. Pagdating niya ay nahiga siya sa kama upang magpahinga bago pumunta sa isang bar kung saan may gig ang Fever. Ngunit bigla siyang nagdalawang isip kung tutuloy pa ba siya o hindi. Naisip niya baka naroon na naman si Manny. Hindi niya malaman kung paano niya ito pakikiharapan. Sa tuwing nakikita niya to ay galit ang lumulukob sa kanyang pagkatao. Sa huli, nanaig din na pag nanais siyang makitang na-perform ang banda. Isunod niya ang usual get-up niya. Black pants at cotton t-shirt na may zebra print. Knee-high boots at trench coat. Isunod din niya ang lahat ng silver accessories niya. Kahit pagya siya na na-confuse sa kapal ng makeup niya ay wala siyang pakialam. Who cares? Samantala, kanina pa tinititigan ni Manny ang layout ng isang building na nasa harap niya. Hindi niya yun maaprubahan dahil balaro ng kanyang isip. He could not concentrate. The memory of Cynthia was still vivid in his mind. Hindi niya alam kung ano ang iisipin dito. Ayon kay Trina ay dalaga pa rin to. It only meant one thing. Baliwala na siya rito. Wala siya nakitang reaksyon mula rito ng aksidenteng makita niya to sa club ng nagdaang gabi. Baliwala pala lahat ng mga isiniwalat niya sa sulat na ginawa niya para dito. Humingi siya ng kapatawaran dito at ipinagtapat kung gaano niya to kamahal. Nahanda niyang gawin ang lahat, mapatunayan lamang na wagas ang pag-ibig niya. Nagmukha lang pala siyang tanga sa kanyang ginawa dahil kinalimutan na siya ni Cynthia. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Maya-maya tinawagan niya si Trina at inalam kung saan gaganapin ang susunod na gig ng bandang minamanage ni Cynthia. Navy blue na polo ang patalong maong ang sinuot ni Manny. Wala siyang balak na isuot muli ang trench coat at dog collar. Kinausap niya si Trina at ipinaliwanag kung bakit hindi na to dapat ituloy ang nais siyang ipagawa sa kanya. Mabilis naman itong nakaunawa dahil batid naman ito ang istorya nila ni Cynthia. Nag-aahit siya at nagpabango. Pinahiran pa niya ng gel ang kanyang buhok. Nais niyang ipamukha kay Cynthia na masaya siya na hindi siya naapektuhan ng iwan siya nito. Hinagod niya ng kamay ang buhok bago tumuloy. Hi there, Cynthia. Pakiramdam ni Cynthia ay nanigas ang kanyang katawan nang marinig ang tinig na yon. This time, tila may bahid ng galit sa boses nito. Automatic ang tumaas ang kilay niya nang harapin ito. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa paghit-hit sa sigarilyo. I see you've changed. You drink and smoke now? Anitong naupo sa tabi ng silya. Will you leave me alone, Manny? Naaasar naman yung baling dito. Bakit? Nahiya ka ba sa akin? Sarkastiko naman tanong nito. Tumaas ang dalawang kilay niya. Magkape ka kaya para tubuan ka ng nervyos? Unti-unti nang nag-iinit ang kanyang ulo dulot ng presensya nito. Baka ikaw ang kinukulang sa kape. Ano ba talagang ginagawa mo rito? Why are you invading my turf? Galit na tanong niya rito. Your turf? Hindi ba't wala ka namang hilig sa mga banda? I guess it's safe to say that you are the one invading my turf. This is my turf. It's my band who's going to play later. And I can throw you out anytime I want to. Kilala ko ang may-ari ng club. Umuusok na yata ang ilong niya sa galit. Inasmuch as she wanted to keep her emotions to herself, hindi naman niya magawa. Ayaw niyang makita ni Manny na apektado siya, subalit paano naman niya maitatago ang galit na akala niya'y lumipas na. But of course, you won't do that. At bakit? Pinandilatan niya ito ng mga mata. May atraso ka pa sa akin. You owe me one, Cynthia. I owe you nothing. Napatayo na siya sa sobrang galit.
Tinalikuran na niya to at takman na nga alis nang bigla siya nitong pigilan sa braso. Pili siya nitong pinauupo. Kahit na ng pagpupumiglas niya ay wala siyang nagawa dahil tila bakal lang kamay nito na pumipigil sa kanya. Don't call me something, Cynthia. Hindi mo pa alam kung paano ako mag-aalit. Don't try my patience. Just sit down and don't make a scene. Maring utos nito. What do you want? Marinding sabi niya rito. You seem to be enjoying what you're doing, Cynthia. Masaya ba talaga sa trabaho mong to? Puno ng sarkasmo ang tono ng pagtatanong nito. Why do you ask such senseless questions? And why the sarcasms? Dinadaan mo ba sa galit ang guilt mo? Don't worry, Manny. Matagal ko nang kinalimutan ng lahat. I know. Alam kong matagal mo nang kinalimutan ng lahat. And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. I see. Alam kong susunod mong sasabihin. I've heard that before. It's a song. Hanggang ngayon pala mahilig ka pa sa mga litanyang walang originality. Pang-insulto na sabi niya rito. You've changed so much. Why do I have this feeling that I didn't know at all? Because you really didn't know me. Manny, it's been so long. You got what you wanted from me and it was worth 5,000 pesos. Looked like a fair deal to me. What else do you want? Closure. Seryoso naman na sabi nito. Closure? Nagpapatawa ka ba? Ikaw ang tumapos ng lahat. Tapos ngayon, you want me to give you closure? Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. After all those years, hindi pa ba malino rito ang lahat sa kanilang dalawa? Bigla tong hindi nakaimik. You mean to say, you blame me for leaving? You blame me for leaving without closure? Itinaas pa niya sa ere ang kamay at gumuhit ng panipi doon na ang ibig sabihin ang salitang closure. Is that it? Hindi pa rin kumibo si Manny. So that explains the sarcasm. That explains your misplaced anger. You're unbelievable. Matinding galit na ang nararamdaman niya at kitang-kita yun sa mukha niya. Natigilan si Manny. Have you read my letters? No, at bakit pa? Nakataas ang kilin na sagot niya at muli itong natigilan. Cynthia, I'm so sorry. As I said, it's been so long. Just leave me alone. Napapuntong hininga muna to bago tuliyang umalis. Sa kaunahang pagkakataon mabilis na nagunahan ang mga luha niya sa pagbagsak. Hindi na inumpisahan ni Cynthia ang set ni Nakiel dahil hindi na niya mapigilan ang patuloy na pagbalong ng mga luha niya. Pinagtitingin na siya ng mga tao sa bar kaya nagpasya na siyang umuwi. Hindi pa rin siya makapaniwala na nabaliwala lamang lahat ng ginawa niya para sa sarili. Akala niya matigas ang damdamin niya, na wala na ibang pwedeng makapenetrate doon, na nawala na siya ng emotions. But there she was, crying like a baby. Tila mga preso na nakawala sa bilangguan ng iba't ibang emosyon ang naramdaman niya ng mga sandaling yun. Galit na galit siya kay Manny. Dahil siya pa pala ang sinisisi nito sa mga nangyari sa kanilang relasyon. She left San Gabriel because of him. Tiniis niyang mabali pati sa kanyang mga magulang dahil sa kahiyang tinamo niya na ito ang dahilan. Nagalit din siya sa kanyang sarili. She was not supposed to feel anything. Pero bakit naawa siya sa sarili? How she hated people na mahilig mag-self-pity. But that was exactly what she was doing right now. Na mga sandaling yun ay damang-daman niya ang kalungkutan. Sa sobrang sakit na naranasan niya ay mas pinili niya mag-isa. And it made her stronger na wala nang pwedeng manakit sa kanya. It had been that way for so long. Everything was fine. All was well until the very man who made her the way she was now came back. At akala niya matatag na siya. Pero sa sandaling nakita niya ulit si Manny, nagpasya siya. Damn it! Manny, you belong to the past and you should stay there. Matagal lang hindi umiinom si Manny, ngunit ang mga sandaling yun ay alak ang kaulayaw niya. Huli niyang ginawa yun nang umalis si Cynthia ng San Gabriel. At ngayon, ito na naman ang dahilan kaya niya inilabas ang alak. Hindi niya akalaing darating pa rin ang pagkakataong iinom siyang muli. Sunod-sunod pa niya ang pagsali at pag-inom ng alak. Matinding init ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Kuya, anong ginagawa mo? Nag-aalala ang tanong sa kanya ni Trina na kararating lamang. Hindi siya umimik. Nakita niya nagmamadali nitong dinampot ang mga gamit na babasagin sa kanilang sala. Natatakot marahil to na baka magwala siya.
Stop that, Trina. Hindi ako magbabasag. Nairitang saway niya sa kanyang kapatid. Are you sure? May pagdududang tanong nito. Just go upstairs at magpahinga ka na. Utos niya rito. Ngunit sa halip na pumanhik sa itaas ay lumapit at umupo sa kanyang tabi. I'm sorry kuya. Honestly, I didn't know. Hinging pa umanhin nito. It's alright, Trina. Mabuti na rin na nakita kaming muli. She didn't read my letters. All the while, I thought pinagtatawanan niya ako. I've wasted so much time, Trina. I really don't know what I've do. Parang pangangapusan siya ng hininga dahil sa bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Bakit hindi mo subukan ligawan ulit siya? Suestyon nito. Nakakahiya sa kanya. Ikaw na din ang nagsabi you've wasted so much time already. Bakit naman masasayang ka pa ulit ng panahon? You think so? Alanganing tanong niya. I know so. Ano ka ba? Tumayo na to at inagaw sa kanya ang baso ng alak. Trina, get on your butt, go upstairs and try to get some sleep. Bukas puntahan mo siya. Abala si Cynthia sa kanyang opisina. Kung maaari nga lamang hindi na siya magpunta roon ay mananatili lamang siya sa bahay upang magpahinga. Masakit pang ulo niya dahil sa puyat. Umaga na halos na makatulog siya. Bahagya pa namumugto ang mga mata niya. Malapit na ang major concert ng Fever. At iyon ang pinakamalaking concert na ipuproduce niya kaya kailangan niyang ito na pagtuunang pansin at asikasuhin. Nakahinga siya ng maliwag nang matapos ang nakakabagot na meeting niya sa isang sponsor ng naturang concert. Hapon na yun kaya naghahanda na siya sa pag-uwi. Na magsalita ang kanyang assistant sa intercom. Sin, may naghahanap sa'yo. Papapasukin ko ba? Ani Jen. Naisip ko agad niya na baka isa yun sa mga nagpa-reserve ng tickets. Pinindot niya ang button ng intercom at sinabi dito na papasukin na yun. Nabitawan niya ang tangang isang bungkos ng tickets na makita ang pumasok. Si Manny. Hi Cynthia. Nakangiting bati nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Galit niyang tanong. Bumibisita. Naupo sa silang nasa tapat ng kanyang mesa. Bakit pa? I told you to leave me alone. Tinaasan na niya ng boses kahit pa nanlalambot na ang kanyang mga tuhod. How she missed those smile. Yeah, you told me to leave you alone but I can't. Inabot nito sa kanya ang tatlong mga video. For you. At napapantastikong tinignan niya ang binigay nito. Ever After? Notting Hill? Sweet November? Para saan ang mga to? Nagtatakang tanong niya rito. Para sa'yo, I wanted to give you flowers kaya lang baka hindi ka mahilig. Yan na lang, I know you like Drew Barrymore, Keanu Reeves and Julia Roberts. Well, I've changed. I now love violent films and hate love stories. Ibinalik niya rito ang mga yon. Tell me Cynthia, am I the reason why you've changed? Seryosong tanong nito. Bigla naman siya natigilan. Just go away. Tumayo na siya. Nang hindi to tuminag ay dinampot niya ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng pinto. Nagulat pati si Jenny dahil muntik na sila nitong magkabungguan dahil sa pagmamadali niya. Why couldn't this man just leave her alone? Mabibilis sa mga hakbang niya na lumabas doon. Cynthia, habol sa kanya ni Manny. Inignoran niya to. Tuloy-tuloy siya sa loob ng elevator. Kagad niyang pinindot ang buton upang sumara na yun subalit naging maagap si Manny. Pinigilan nito ang pagsara ng pinto kaya nakapasok din to sa loob. Nais niyang lumabas doon sapagkat walang ibang naman ang elevator kundi silang dalawa lamang. Humalikip-kip siya tinon ng atensyon sa itaas na bahagi ng pinto ng elevator. Nainis siya dahil kay bagal lang pagbaba ni yun. You can pretend that I'm not there. Bulalas ni Manny. Hindi naman siya umimik at inip na tinapik-tapik pa niya ang kanyang braso. Hindi bagay sa iyo ang suot mo, masyadong wild. Hindi pa rin siya umimik. Kiber mo. Sigaw ng isip niya. I have a story to tell. I once fell in love with a girl named Cynthia. She was so sweet and nice. I can still remember that memorable day we shared at this cottage. It wasn't really a nice cottage, but her presence made it seem like. Hindi na siya nakatiis at naikuyom niyang kamay at buong lakas sa sintok sa mukha si Manny. I've been wanting to do that for a long time. Galit na sabi niya. Baka naman sa mukha nito ang pagtataka.
Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas siya at patakbong tinungo ang nakaparada niyang kotse sa car park. Mabilis niyang pinindot ang keyless entry niyon at pagsakay niya ay mabilis niya tong pinaharurot. Napapangiti namang pinunasan ni Manny ang dumugo niyang ilong. Yun ang nais niyang gawin ni Cynthia sa kanya. Ang ipadama nitong galito sa kanya. Sa nakita niyang reaksyon nito, narealize niyang kulang pa yon sa lahat ng sama ng loob na naidulot niya rito. Hindi maalis sa isip niya na tanungin ito kung siya ang dahilan ng pagbabago nito. Hindi ito nakasagot at isa lang ang ibig sabihin niyon. I'm going to bring back my sweet Cynthia. Malakas sa tunog ng alarm clock ang gumising kay Cynthia. Bumalik siya ng higaan. Sa poong ulo na bumalik siya sa pagkakahiga at parang binibiyak ang ulo niya. Pakiramdam niya ay pumipitik ang sentido niya sa nadaramang pagkahilo. 3:00 na madaling araw na makatulog siya. Hindi kaagad siya dinalaw ng antok dahil sa nangyari sa kanila ni Manny sa elevator. Pagdating niya kagabi, nagpupuwis pa siya sa galit dahil ipinamukha ni Manny sa kanya ang tungkol sa nangyari sa kanila noon. Ano pa bang gusto nitong mangyari? Matagal na niyang binaon ng lahat dahil ayaw na niya yung maalala. Kailangan na niyang bumangon ngunit nagpalipas muna siya ng ilang minuto bago pinilit ang sariling tumayo. Sapo pa rin niya ang kanyang ulo nang dumiretso siya sa kusina. Nagtimpla siya ng kape. Nang maubos iyon ay kaagad siyang naligo at nagbihis. Kailangan niyang pumasok sa opisina dahil may meeting sila sa major sponsor sa concert ng Fever. Nang buksan niya ang pinto, bahagya pa siyang nagulat. Namutik niyang matapakan ng isang bouquet ng mga bulaklak sa kanyang doorstep. Kinuha niya yun at binasa ang card. Cynthia, I'm sorry to disappoint you, but I'm not going to leave you alone. Ever. Manny. Lalo sumakit ang ulo niya pagkabasa niyon. Bago siya sumakay sa kotse at ibinato niya ang bouquet sa basurahang malapit sa kanilang gate.